Okay, mayong hapon sa Batag Usa. Salamat kayo nga niata karong kahaponon. O salamat kayo nga atong mga pag-ampo gitubag sa Ginoo. So ampo ta Lord, pasimbahan si kani Lord, pasimbahan ni siya. Ug makita na to, malipay kay ta. Malipay ta. So atong activity Sabado, ang atong choir, nagpadayon sila sa ilang sulwi ng activity. Nakasave silang isa. Wala na jud kunoy kaayo mga estudyante. Kay mao na magbakasyon na siguro. Nasakpan ko nila dito tigulang. Maayo kay tigulang ma-save. Tigulang ma-save. Ang atong distribution of trucks gahapon dito ta sa Boulevard. Ang drive na mo si Jimbot, na silang Annalyn, Kuyog silang Jade, silang Orange, na duha ka bata, alam mo Kuyog, si Amira o si Inan, Kuyog po silang Lisa, silang Roslyn, o si Aileen, doon ay bag-o na itong kaubans balay, Kuyog silang Jok-Jok o si Jek-Jek. Kuyog po sila. So, daghan mig hapon. Ang kanindot na mo diha kay paghuban na mo hatag og trucks, mga on day mig mais. Lami kay tilaob dito sa merkado, dito sa Pantalanon. Kung gusto mo kuyog na kakaon gyud mo tilaob. Binutangan man na siguro nila gatas, daghan man ilang ibutang nila ana. So murag mulami ra pud siya. So mao na atong activity gahapon nga adlaw o guro kabaloban mo nga nagpadayon ng problema nato sa Middle East nga basig madugay-dugay pa ng gira diha. So kita ampo lang ta. Mag-ampo lang ta nga sangkapon ta sa atong mga kinahanglanon bisan pag mahal kayo ng mga presyo, pero ang anak sa Ginoo di maginabiyaan sa Ginoo. Mao na assurance niya nato. O karong kahapon noon, mao ni ato mensahe, manindog ta atong basahon lang naa sa screen. Proverbs 31, chapter 31, verse 10. Proverbs 31 verse 10. Okay na mo? Okay, kamay basa na. Proverbs 31 verse 10. Ready, read. Otro harago basa na. Proverbs 31:10. Ready, read. Apo ta, ama na mo langit nun, buhi na mo nga Diyos. Salamat kayo sa among pagsimba kanimo, sa privilege nga makasimba kanimo. Salamat kay amahan sa wisdom imong gihatag sa among Sunday school teacher, sa mga haptong. Salamat Ginoo sa wisdom imong gihatag sa among Sunday school sa kabataan na dili sayon ang magtudlo ani mga bata, Lord, kay nahibalo man tas mga bata mga lihok ayo amahan. Apan salamat kay Ginoo, si sweet itagaan mo siya ng pagtudloan ng mga bata amahan. Salamat kayo kanimo bisan sa mga sayang assistant. Salamat usab amahan sa awit sa choir, maanindot nga awit sa choir. Salamat kayo o among pasalamatan ikaw niini amahan tungod kay sayod kami nga kaning among gihimo alang sa imong buluhaton doon na kay kahimuot ni amahan. Dini kahaponon Lord, tagaig gahom ang imong pulong, kini imong lipon, tagaig susulti, ako gipangamoyo amahan, tabuni kami sa bililhon ni mong dugo, abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. Amahan mo langit nun, among gipangamuyo kanimo Ginoo nga kini imong pulong masabtan gyud sa tumang kayano.
Kinay among pagampo, pangaliw po kanimo amahan, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Women's Month man ron. So, mauni atong katapusang Domingo sa bulan na mauni atong mensahe. Pero atong miaging mga adlaw, nakawali po ta dito sa DILJ about women, about biblical women. Sa kuwa din, sa kuwa. Dito sa kuwa. So, atong hatag ang mensahe dito, mga biblical women. Dito sa kuwa, atong wali dito. So, karon atong kini inyong gibasa, ingon dire, kinsa ang makakaplag og usa ka buotan nga babae? Who can find a virtuous woman? Ingon dire, for her price is far above rubies. Kaya ang iyang bili labaw kaayo sa mga ruby. Sabi mo, natingala ko nganong kani gigamit sa Ginoo kani virtuous woman. So, nangita ko sa kanang akong dictionary nga gigamit, kanang 1816 Webster Dictionary, kana may akong gigamit nga dictionary tungod kay ang mga meaning ana na Asya na ay bersikulo. Mao na nga kanang bersikulo ha mo kanang dictionary ha mo akong gigamit. Abi nimo ang definition sa virtuous, ingon diri, it is an adjective morally good, acting in conformity to the moral law, practicing the moral duties, and abstaining from vice as a virtuous man. Lalaki pa ni. Number 2, mao ni ang ikaduhang definition nga ako nakuha. Being in conformity to the moral or divine law as a virtuous action, a virtuous life. The mere performance of virtuous actions does not denominate an agent virtus. Ito, number 2. Number 3, chaste. C-H-A-S-T-E, chaste, applied to woman. Chaste, applied to woman. So, mauna gisulat sa 1 Peter chapter 3, verse 2, ingon dire, while they behold your chaste conversation coupled with fear. So, binisaya pa, samtang sila nagtanaw sa inyong putli na ang iyahang binisaya diri. Samtang sila nagtanaw sa inyong putli nga pagkinabuhi nga giubanan sa kahadlok. Mao na siya ang gisulat ni Pedro. Now, kaning ruby, swap nyo ko nakakitaan ng ruby. Pero kung gitanaw dito sa Google, kaning ruby is a red gemstone. Pula ang color aning bato. Abi nimo ang iyang bili. Mao ni ang bili niya. $100,000 per karat. Sino ka? Timahala. $100,000 per karat. Sa ito pa, o pila na ka-karats, it may be $100,000 o pila na ka-karat. O pulo ka-karats. So, 1 million. So, ingon dire, who can find a virtuous woman, a chaste woman, for her price is far above $100 million. Yun ana ang ruby. So muna sa itong mensahe karon, naguluhan ni Asya o naguluhan ni siya o virtuous women called, chosen, faithful. Muna itong mensahe karon. Virtuous women called,
chosen, and faithful. Mga hinigugma ko maigsoon, karon niining panahon na atong pamalandungan ang katahom. Ang katahom sa usa ka woman, sa iyang strength, sa iyang calling sa mga babae sa mga mata sa Dios. From the beginning, sukal pa sa sinugdan, ang Ginoo naghatag yun sa mga babae o sagrado nga papel, sacred role in His divine plan. The Bible is filled with examples of women. Kaning daghan kay diri. Og imo lang kugihan og study pet daghana. Ang Biblia puno gyud ni sa eksemplo sa mga babae nga naglakaw diha sa ilang pagtuo, mga babae nga nas kaisog, mga babae nga nasa ilang kahibalo, sa ilang kaalam, o mga babae nga mga obedient kayo. Kani nga mensahe karon, dili lang ni siya paghatag og pasidungog sa mga babae, apan paghinumdom po ni sa tanan nato of the godly virtues, mga godly virtues nga makapahimuot sa atong Ginoo. Number one, a woman is created with purpose. Diba? A woman is created with purpose. Kamo ko'y basa ng Genesis chapter 2, verse 18. Ready, read. Tumaon na giingon ni gisulat ali si Moses man. Ingon diri, og ang Ginoong Dios maingon, kini dili maayo nga ang lalaki mag-inusara. Himuan ko siya og usa ka katabang nga angay alang kaniya. From the very beginning, woman was created intentionally, not as an afterthought. Dili ba ka nang nahuna-unaan lang. For example, natagaan kag pabor sa usa ka tawo. Makaingon ka nga maayo gud ning tawhana da kay gitagaan ko niyag favor. Mingon ka, ay, thank you. Afterthought na siya. Mo na gyud afterthought. Ang kaning pag sukat pa sa sinugdan, pag-create sa Ginoo sa babae, intentional yun, intention yun sa babae, intention yun sa Ginoo nga i-create niya ang babae. Dili niya afterthought. Kaya ingon man din tanawa rigod, og ang Ginoong Dios maingon, kini dili maayo nga ang lalaki mag-inusara. Tanawa, himuan ko siya ug usa ka katabang nga angay alang kaniya. So mo na siya ang a woman is created with purpose. So gihimo na sa Ginoo as a divine complement, kanang katimbang ba? As a divine complement, mao na kaning babae, she is a helper, not in weakness. Usa siya katabang, dili tungod kay siya huyang, but sa iyang kusog o sa iyang pagkakauban siya sa pagkakauban sa lalaki. Kumbinyo siya. So, a godly woman, mahimo siyang helper, not in weakness, but in strength and partnership. A godly woman understand that her life has purpose. Ang Diyos nun nga babae, makasabot siya nga ang iyang kinabuhi, dunay katuyuan. Whether as a mother, whether as a daughter, whether as sister, or alagad sa Ginoo. She carries
influence that shapes the families. She carries an influence that shapes the church and even generation. Abi nimo samtang nag-study ko ano yung mensahe, makahinumdum ko sa among lugar ba? Sa among lugar bitaw sa San Pablo, sa Pantalan. Sa among lugar, makahinuklog ko ba kung ang inahan gani palahubog. Kasagaran po siyang anak palahubog. Bisag babae. Labi ang bana po sugarol tanan. Murag wala ko kahinumdom diha nga kanang mga ginikanan nga dili palahubog nga butag anak. Pero kanagong among lugar diha daplig dagat, buntag, magkilaw din, mag-inom, ingon ana ang kinabuhi ba? So, kato akong mama, di mo dito mo inom. Dili mo tigbarkada. Naana to sa balay. Dayon magabi mag-service man may magabi kay isisipi man to akong mama. Nadala labon akong papa. So, kalois Ginoo, kami nga mga anak niya, gabay ra po'y nasurambaw. Natingala gay sila tong ako mga igsuon sa Cotabato nga ngano man si nang ali nga duha man kabuok yang anak pastor. Ang isa grabe pag nagngilan kay nasa wala plahubog kayo na pastor man. Well, sila dito laman mga igsuon ni mama wala man. Nado na isa sinong Rome. So, mao nang katingalahan nila. Na muna nga masabtan nato nga kaning babae duna gud ni siya kanang influence ba? Dako kayo ang influence niya, mao'y nag-shape sa pamilya, nag-shape bisan pa sa body of believers, bisan pa mag-shape sa generation sa atong lugar. Generation sa sunod nga generation ba? Mao nang atong point, a woman is created with purpose. Butang lang ito yun na sa atong mga kasing-kasing o hula-hula. Number 2, a woman of faith is precious before God. Ang babae nga nasa pagtuo, bililhon kay na atubangan sa Dios. Hebrews 11:11, kamoy basa ng Hebrews 11:11. Ready? Read. O mao na gingon ni sulat ani Paul man, ingos Paul nga pinaagi sa pagtuo usab ni Sarah, si Sarah mao ni ang asawa ni Abraham. Pinagi sa pagtuo usab ni Sarah mismo nakadawat og kusog sa pagpanamkon og binhi og nahimugsuan sa usa ka bata sa diha nga siya lapas na sa edad. Sa nang kag almost 100 na to iyang edad. Katawa gud siya giingnan si Abraham mga maburo siya. Katawa siya kay tigulang na gud. Pero ingon dire og nahimugsuan sa usa ka bata sa diha nga siya lapas na sa edad tungod kay siya mihukom kaniya sa Ginoo nga matinumanon nga nagsaad. So, kani si Sarah, kaning sugilano ni Sarah, nagpahinumdo ni nato nga faith is not limited by age. Ang pagtuo dili na limitado sa edad. Dili na limitado sa hitabo sa tong kinabuhi or is not limited to impossibility. A woman who trusts God becomes a vessel for miracles. So, bisan ka ni, unani man siya, unani man nahitabo na niya, ani. Ato i-consider ang pagtuo ni Ruth.
Sirot. Kamoy basa ng Romans 1:16. Romans 1:16. Ready? Ready, read. So mauni ang inyo gibasa ingon og sirot miingon ayaw ako og hangyoa sa pagbiya kanimo og sa pagbalik gikan sa pagsunod kanimo kay kun diin ikaw nagaadto ako moadto og diin ikaw nagapuyo ako mupuyo ang imong katawhan mahimo nga akong katawhan ug ang imong Dios akong Dios. Siguro ako lang mong pahinumduman aning kaning Book of Ruth. Ang iyahang bana ani anak ni Naomi. Dayon namatay na to yang bana unya kaning batasan sa mga Hudiyo. Pag namatay na ang imong bana ug katong imong ugangan manganak patog lalaki, mahimo puto nimong bana. Mahimo ra puto nimong bana. Now, kadto si Naomi gulang naman, ingon siya nga namatay naman to iyang anak katong bana ni Ruth. Ingon siya panguli na mo sa inyo kay dili na ko mga anak. Panguli na mo sa inyo kay dili naman ko mga anak. So, mo nang giingon ni Ruth og si Ruth miingon ayaw ako og hangyoa sa pagbiya kanimo o sa pagbalik gikan sa pagsunod kanimo kay kun diin ikaw nagaadto ako moadto ug diin ikaw nagapuyo ako mupuyo ang imong katawhan mahimo nga akong katawhan ug mo ni importante kayo ang imong Dios akong Dios kay kani si Ruth ano guni Moabites ni siya so si Ruth iyag yung pili ang Ginoo sa tibuok niya kasing-kasing. A virtuous woman is marked by her commitment to the Lord above all else. Ang usa ka buotan nga babae minarkahan na siya sa iyang commitment ngadto sa Ginoo above all else. Mao na ang kinabuhi ni Ruth. Abi nimo ni si Ruth, naminyo man raman po di sagdato. Ang nindot kayo palandungon ani niya siya kay diha pod sa apil siya sa kaliwat, apil siya sa ginikanan ni Jesus Christ. Sa kuan ba sa genealogy ni Jesus Christ, apil ni siya. Pero lang kang naapil ka ng mga ginikanan ni Ginoong Hesus. Mauna na siya si Ruth. Number 3. A woman of courage stands firm. Ang babae nga dunay kaisog, magbarog na siya nga lig-on. Kamay basa ng Esther chapter 4:14. Kamay basa. Ready, read. Okay, mauna ni siyang inyong nabasa sa Esther, yun siya. Kay kung ikaw gayod magpakahilom ni ini nga panahon nan adunay pagpadako o pagpalingkawas nga motubaw ngadto sa mga Hudiyo gikan sa laing dapit apan ikaw og ang balay sa imong amahan malaglag o kinsa ang naga kasayod nga ikaw miabot ngadto sa gingharian alang sa panahon nga ingon niini. Muna niyo gibasa. Okay. Siguro pahinumduman lang mo sa nako sa sa Book of Esther. Kani si Esther, queen ni siya sa Persia. Kanang Persia karon mao nang Iran.
queen ni siya dito, Hudiyo ni siya, Hudiyo. Now, doon na ba'y tao nga na promote dito sa Persia, si Haman. Pero kato si Mordecai nga iyang uyuan, dili ganahan mo respeto. Ang tanan nga moagi dito ni Haman, mo tikubo, mo respeto ba? Pero si Mordecai, dili. Si Mordecai, Hudiyo po ni. Nakaroon ka ni si Haman, nagpapirma ni o sulat ngadto ni Ahasuerus ang hari Persia nga ang tanang Hudiyo labi na si Mordecai ipapatay hasta mga Hudiyo sa probinsya papatay. Muto nga kani si Mordecai nagsulob og saklot kanang magsubo ng mga Hudiyo magsulob og nagsaklot kanang sak na to Sako Unya, nahibalo tong si Esther, isa, ato aragod na si Mordecai, nga nung nagsulob nagsaklot. Isa, nagkuhan niya na, nagperte ko guula ko niya, naguol siya kay, ingon siya, ingnan siya, naguol kayo ko, ingna si Esther, nga naguol ko kay, dunay sulat nga gipirmahan na, ni Ahasuerus nga, ang tanang Hudiyo, ipapatay. So, ingon si Esther nga, ug mauba di ay na ni Asya. Ug atong istorya ba, mauba di ay na siya. Okay. Maampo sila tanan, magampo pug ka, magampo pug ko, kay adtuon ako ang hari. Now, kanang pag-adto sa hari, dili pwede mo adto ka sa hari, nga di kay patawag, bisag queen ka, kay naibalaod sila nga o muadto ka dito sa hari wa kay patawag patyon ka. So mao na ang iyang gipaampo ampo mo nako pag-ampo mi then pag-ampo pud mo kay muadto ko sa hari. Ingon siya kung mamatay ko mamatay. Tisog ka kung mamatay ko mamatay. Muadto ko sa hari. Pag-adto niya sa hari, gi-welcome na siya. I-welcome siya sa hari. So, nag-imbitar man siya pagkaon. Ako lang ning diretsohon kay taas na ba ng istorya niya siya. Pag-adto niya dito, ang resulta niya, imbis si Mordecai mo'y patyon, si Mordecai gipasidunggan sa hari, si Haman nga gusto mapatay ni Mordecai, si Haman gipapatay. Papatay si Haman. Dayon, ang nahitabo ani niya siya, si Esther, na-save good niya ang mga Hudiyo, the whole nation of Iran. Na hantod karon, at this very time, hantod karon, gi-celebrate na sa Israel, kanang lang nila og Feast of Purim. Katong gihimo ni Esther dito sa pag-save sa iya mga katawhan. Daghan pang lami nindot kay basahon na niya kamo na lay basa aning Book of Esther. So si Esther gi-rest niya iyang kinabuhi aron lang pagluwas sa iya mga katawhan. So si Esther nagtudlo nato ni that women are called to courage in moments that matter. Kaning mga babae, tawag yun sila sa panahon nga magmaisugon sa mga panahon nga kinahanglan pud magmaisog ka. Now, into this world, ang kalibutan karon, courage may look like standing for truth. Ang courage karon makita nato nga ikaw nga babae makita ka nga nagbarug ka sa kamatuoran. Unsa may imong gibarugan nga kamatuoran? Ikaw nagpadako sa imong anak in righteousness. Yun ang grabe kayo na nga influence na siya.
raising children in righteousness, or ikaw nagpadayon kang faithful samtang nagatubang sa mga pagsulay. Remaining faithful in trials. So, mauna si Esther. Number 4. A woman of wisdom builds her house. A woman of wisdom builds her house. Proverbs 14:1. Kamoy basa ng Proverbs 14:1. Ready? Read. Every wise woman buildeth her house, but the foolish knocketh it down with her hands. Sumao niya ang giingon din sa Proverbs. Yung sa Proverbs, ang matag maalamon nga babae nagatukod sa iyang balay. Apan ang buangon nagahugno niini pinaagi sa iyang mga kamot. So masabta na to, a godly woman is a builder. Godly woman is a builder. She builds with her words. Iyahang i-build ang iyang panimalay pinagi sa mga pulong, pinagi sa iyang actions, o pinagi sa iyang spirit nga naa kaniya. Sumoni niya siya ang influence niya. Her influence in the home is powerful. Unang nakaingon ko bitaw nga kani di ang pamilya nga nagasimba ka sa tinuod nga simbahan, nagkakaton ka sa pulong sa tinuod nga pulong, makita nimo ng panimalaya, nag-alagad na sa Ginoo. Why? Because a godly woman, ang iyang influence in the home is powerful. She nurtures. Siya ang nag-amuma. Siya ang nagtudlo. Siya ang naggiya. Ang iyang kaalam creates a place where God is honored. Mauna na siya. Ang iyang kaalam naka-create nag lugar nga diha ang Ginoo gipasidunggan gug maayo. So kamo siguro maka-evaluate man pud mo. Maka-evaluate mo pamilya nga nagsimba sa Ginoo, pamilya nga wala nagsimba sa Ginoo, layo kay diferensya. Although kana sila nagsimba pero dili tinuod nga Dios ang ilang isimba, lahi ra kayo. Pati lahi ra. So number 5. A woman of worship chooses a better part. A woman of worship chooses a better part. Luke 10:42, ato lang ni basahon kaya ako ra na-explain. Luke 10:42, read. But one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. So mao na ingon diri sa Lucas 10:42, apan usa ka butang nga gikinahanglan og si Marta nakapili og si Maria nakapili niya lang maayo nga bahin nga dili makuha gikan kaniya. Ang story ani niya silang Jesus ug ang disciples niya niadto ang lugara. Pag-adto niya ng lugara, giatiman sila ni Marta. Atiman nya daghan gud sila god. So siguro nag-atiman og pagkaon, unsa ba snack baka perting busy kay si Marta. Giadto niya si Jesus Christ. Giadto niya nga kay si Mary God dudto raman sa tiilan ni Jesus Christ. Sige paminaw ni Jesus Christ. Sige paminaw siya. Giadto ni Marta si Jesus Christ. Murag ingon ani ba nga ingon siguro, Sir, kala si Mary ba busy ba kay ko diri patabanga po na nako. Wala na ba? Murag ingon ana pag kita mo istorya ba? Na mao ni siya ingon diri Luke 10:42, but one thing is needful, and Mary had chosen the good part, which shall not be taken away from her. So,
Si Mary naglingkod dito sa tiilan ni Ginoong Hesus, naminaw sa unsay gisulti ni Ginoong Hesus, o makarelate ta in a busy world, sa busy kayo nato nga kalibutan, she chose worship over distraction. So, muna na ang a woman of worship chooses a better part. Ngayon kalibutan nga daghan nga itag mga concern, gipili niya ang magsimba kontra sa makapa-istorbo sa iyang kaugalingon. So, a virtuous woman prioritize her relationship with God before he serves others. Muna na siya. So, ang buutan nga babae, iyang i-priority ang relationship niya sa Ginoo before mag-serve siya sa uban. C6, siya mangita gyud sa presensya sa Ginoo. Mangita gyud na siya sa presensya sa Ginoo. Number 6. A woman of strength and dignity reflects Christ. You see? A woman of strength and dignity reflects Christ. Babasa na ito na Proverbs 31, 25, 26. Kamay basa na 25. Read. "26, go. Secondary, ang kusog ug dungog mao ang iyang pamiste. Sa ang dili piste ha, pamiste ba sanina ba? O ang kusog ug dungog mao ang iyang pamiste. Og siya malipay sa panahon nga umaabot. 26. Siya nag-aabli sa iyang baba nga may kaalam. Ug diha sa iyang dila ana ang balaod sa pagka maayo. So, mao ni ang gipadayag ani nga passage. This passage shows us the character of a godly woman. Mao ni siya. Kani nga passage nagpadayag ni sa kinaiya anang Diyos doon nga babae. She is strong. Usa siya ka ligon. She is honorable. Usa siya ka matagaan og pasidungog. Usa siya ka maalam. She is wise. And she is kind. Maayo kayo ni nga babae. So, her beauty is not merely outward. Ang iyang kaanyag dili lang niya makita sa gawas. It is spiritual and eternal. This is spiritual and eternal. O mao ni ang conclusion sa atong mensahe. Kani atong conclusion sa atong mensahe, unahon natog basa Psalm 31:30. Kamay basa anang Psalm 31:30. Read. So mao na ang mabasa nato sa 31:30 ingon dito, ang pabor malimbungon ug ang kaanyag kawang apan ang usa ka babae nga nagkakahadlok sa Ginoo siya pagadahigon. So true greatness in a woman is not found in outward appearance but in her reverence for God. So to every woman, matag babae, you are called. Matag babae, you are chosen. Matag babae, you are precious in God's sight. Bililhon ka sa pananaw sa Dios. So, in a body of believers, paras nato in a church, atong tagaan og pasidungog, atong suportaran, atong ipataas ang mga women among us, recognizing their vital role in God's kingdom. So, mao ni atong mahangyo sa mga babae
nga hinaot po unta nga matag babae mo strive sila paglakaw sa pagtuo sama ni Sarah. Loyalty sama ni Ruth. Kaisog sama ni Esther o devotion sama ni Mary. And may we all seek to become people who fear the Lord. Kitang tanan, maninguha ta nga, mahimo tang tao nga, mahinadlokon sa Ginoo, for that is where true praise is found. Maninog ta, mag-ampo ta. Amahan naman langit noon, nagpasalamat mi kanimo, Amahan, for the gift of the women in our lives. Liguna sila, giyahi sila, Amahan, ug puna sila sa kaalam. Tuguti nga ilang kinabuhi, mudanag, isip testimony sa imong grasya. Amahan, among ipangamuyo kanimo Ginoo nga kini nga mensahe mulugdang is matag kasing-kasing sa matag usa. Akong gihangyo ang matag isa, you can sit down there, you can kneel, you can come to the altar, talk to the Lord. Pasalamati ang Ginoo sa iyang kaayo diya sa imong kinabuhi. Amahan na mo ang langit noon, buhi na mga Diyos. Ang imong mga anak, Lord, ana sa ilang lingkuranan, nakipaghinabi diha kanimo. Amahan, dawata Ginoo ang among pagpasalamat kanimo. O gikiling imong igdulungog, Lord, alang sa tinguha sa among kasing-kasing. Nangamuyo mi kanimo, Amahan, nga kini imong pulong, dili may imong kawang, Lord. Ipalug din sa among kasing-kasing, Amahan. Ako lang pangaliw po kanimo, Lord, isip imong tagaan og tahas din nga church. Ako pangamuyo nga ikaw nga among Dios, magpanalangin sa matag usa, magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, nangamuyo ko kanimo, Dios nga makagagahom the entire universe. Maghimo ang imong naw nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo, Amahan, nangamuyo ko kanimo, Ginoo, nga ikaw magmaya ang imong panagway nga na sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Labi na ning panahon na karon, Lord, nga sa among palibot dunay kagubot, tagai mig kalinaw, Amahan. Sangkapa may Ginoo sa among mga kinahanglanon. Tungod kay dili na namo hapit masabtan ang hitabo sa among kalibutan. Kung unsa man imong plano, Lord, sa among kalibutan, hinaot pa nga masayod mi, Amahan, kanunay. Apan kanunay mi nagbantay, Lord, matag adlaw sa imong pagbalik, Amahan. Dios nga langit nun, kini among pagampo, pangaliw po kanimo ang tanan ini, among nagbisalig sa mahal ang ngalan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manuluwas. Amen. Okay, lingkod ta. Ay last to pagtapos, akong hangyo na matagusa. We're going to sing Love Lifted Me as our last song this afternoon. Manindog tagtanan. Okay, first stanza, ready, sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me,
love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Verse 2. All my heart to Him I give, ever to Him I'll cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, merits my soul's best songs. Faithful, loving service to Him belong. Love lifted me, love lifted me when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Last verse. Souls in danger look above, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, below His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Amen. And all the people say, Amen. No? And I hope and pray by Wednesday, if makahigayon magsimba, atong church service mag-start at around 7 p.m. And ato po i-pray, no, ato makauban sa church nga dugay na wa makasimba nga makita na sila by next Sunday. Amen. Atong iduko to maulo magampota. Buhi ug balaan nga Dios, labaw makagagahom sa tanan, tag-iya sa langit ug sa yuta. Heavenly Father, we thank Thee, O God, sa kadaugan sa mong panimbahon karon. Salamat, Lord, sa paggamit sa mga tao nimo alang sa pagpakaon sa imong pulong. Salamat kay Ginoo, Lord, sa mensahe amahan about virtuous woman amahan, women dira sa Bible. And aside mi amahan nga kini nga pulong nakahatag kini inspiration alang sa matagusa. We are praying, we would like to thank Thee, O God, nga nakita na mo amahan diri sa church, nakita na namo mga virtuous woman amahan nga gitagana nimo lang sa ministry. Salamat kay niana, and we are praying, Heavenly Father, managhan paunta, Lord, ang mga virtuous woman diri sa congregation. Among ginapangamuyo kanimo amahan as we end the service, nga ang mga pulong nga mong nadunggan karong kahaponon mabalon unta namo sa among tagstag sa kakinabuhi. Among ginapray kanimo, Lord, ang imong proteksyon mag-auban sa matagusa as we go home. Bring us safely home, O God. Among ginapray, Lord, sa lain na po nga simana sa mong kinabuhi, nga ikaw mag-auban ka na mo amahan, magapanalangin sa mga buhat sa mga kamot. Ama po sa ginapray, amahan, alang sa mga kauban that were assigned, Lord, sa lagyo. Among ginapray, Lord, imong protection o imong panalangin, mag-auban kanila. Sa among mga men and women in uniform, among ginapray, Lord, nga ikaw po sa Lord, mag-protect kanila, amahan. And sa matagusa, amahan, panalangini kami. Among ginapray kanimo nga maangko na mamong grasya, ang imong kaluoy ug ang kalinaw. Labi na amahan ang fruit sa Holy Spirit. Amo po sa ginapray amahan, i-bless ang practice sa choir. Among ginapangamuyo nga ikaw magapanalangin kanila as well as ang matagusa. Kini tanan amahan ang ginasali ug ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios walay kangturan. Amen.